Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo sa battery, isa to sa mga pinaka-importanting bagay kapag nagpapalit tayo ng mga battery sa mga gadget natin. Yung battery na rechargeable battery, hindi yung non-rechargeable. So katulad nito mapa-flat or mapabig kahit na anong hugis, isa to sa mga dahilan kung bakit kapag nagpapalit tayo ng mga battery ay tinitingnan natin ng maigi, o kaya kung non-electronics tayo, kailangan nating dalhin sa paggawaan para tingnan ng busisiin maigi ng technician kung anong klaseng battery at kung papaano ito papalitan Pero wala na tayong magawa kung itong sikreto na to ay hindi rin alam ng technician. So hanggang doon na lang talaga. So ginagawa natin to dahil magganitong pagdo-double check, dahil hindi naman lahat ng board mayroong circuit na ganito minsan hiwalay. Kapag nakakita kayo ng mga battery sa inyong mga unit o kaya yung mga ginagawa nyo na mayroong ganyang, ayan, may mga wire na ganyan, yung original niya talaga na battery sa loob, kailangan tabasin natin to. Okay? Hindi yung basta palit na lang tayo. So, ito yung original ito yung papalitan natin, tapos ito naman yung replacement natin, ito yung papalit. So hindi yung pwedeng puputulin na lang natin tong wire na to, dalawa, tapos ikakabit natin to. So kailangan tabasin natin to. Buksan natin to. Okay? Tabasin natin to kung wala bang board sa loob. Kasi kung ididirekta natin to, ito, pwedeng yung natin, itong life ng battery natin ay iikse. So pwede ring mag-overheat to at hindi natin alam kung magliyab o kaya yung circuit ng kakabitan nating board ay masisira. Okay? So tatabasin natin to, ipapakita natin kung ano yung laman sa loob. Ayan. Okay? So ito na yun, ayan. Okay? So ito yung dapat titingnan natin. Hindi yung basta palit na lang tayo, pinuputol natin yung wire dito, tapos kabit natin sa saan ba yun? Sa bagong battery. Okay? Ito. Ayan. Kabit natin dito. So hindi ganun kadali. Ayan okay, kung makikita nyo, tanggalin natin para talaga. Para makita nyo talaga kung papaano putulin natin para mas madali. Yan ayan yung circuit nyo. Yan. Okay? Ito yung isa sa mga pinaka-importante. Ayan. So kung yung kakabitan mong board wala pa lang charging circuit sa loob. Walang charging niya na nakalagay doon, naka-built-in. Ang mangyayari, nasisira yung battery natin o kaya yung board mismo masisira. Ayan. Okay? So kailangan tanggalin natin itong ganito, tapos ilipat natin dito sa bago. Ayan, kaya kailangan mag-ingat-ingat tayo sa pagpapalit ng mga ganitong klaseng battery. Kahit na ulitin ko, kahit na anong forma, anong hugis, kailangan natin tingnan kasi hindi lahat ng board mayroong charging circuit sa loob. Hindi lahat. Yung iba may mga ganito. Ayan. Kaya magtataka na lang kayo kung halimbawa meron kayong item na ganito tapos pinapalitan nyo ng battery na ang bilis masira battery kahit na mamahalin. Ang bilis masira, tapos nag-iinit, nagbabaga ng gusto. Yan yung titingnan nyo. Titingnan nyo ng maigi. Okay, tapos minsan hindi na gumagana yung mga niya. Yung iba meron silang indicator kapag naglulubat, kapag nagfo-full. Okay? Baka lubat na lang yung gumagana, yung full charge indicator ay hindi na.
dahil wala na to. Wala na kasi itong ganito eh. Yun yung problema. Okay, so hanggang dito na lang ano. So sana'y makakatulong to lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang mga kapwa electronics natin, kapwa electronics technician, tsaka yung mga nagdi-DIY sa kanilang mga unit. Yan, papakita natin ulit para makita nyo ng maigi. Ayan, okay? So hanggang dito na lang siguro tayo, no? Ayan, para klarong-klaro. So maraming salamat, God bless at bye-bye.